pusoin yung panalangin sa Diyos sa magayod sa ulan. Amen? Sa kinabuhi ko, simbang ka. Sa kinabuhi ko, halalan ka.
Dili ko maglingkod ang tanan. Hello. Maayong hapon sa tanan. Welcome sa New Christian Church. Sa ko. Dayon nakita karon no? Last time kapag ito madayon ba kay murag pigado siguro mga kaigsunan nato ato sa oras or naay mga lain na lakaw ba siguro. Salamat sa Ginoo kay karon nakapunon maka briefing na kita diri. Salamat kayo. Bisan kung kaliwala sa ulan pero nakalusot kita. At tuda sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kung aduna mo'y Biblia, mablihi uban tinako sa 1 Corinthians 9:17, unang Korinto 9:17. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay kun gibuhat man kini nako sa akong kabubuton, makadawat ako og ganti apan kun dili man sa akong kabubuton, ako gipiyalan ingon nga tinugyanan. Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Mahanamo nga langit nun, dalaygon kagayon, itakna sa kapunon. Salamat kayo sa inyong pulong, ako ang nabasa. Bless niyo kini, samtang ako magasaysay ini, hindi amo ang masabtan o makakaplas kami o pabor ini. Tugutin ang imong pulong magadulog kayo sa amo ang kasing-kasing. Ako ang ginasali, binatugyan, kalimang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Usbon na po, maayong hapon sa tanan. Nag-struggle ba ka na magpabiling, na motivated, na magtrabaho sa ministry, na gisamon sa Ginoo sa inyo? Nag-struggle ba ka? Nag-struggle ka kung mupadayon pa ba ka o dili na? Kung unsaon nga magpabiling nga madasikon, na mamuhat sa buluhaton, nagisamon sa Ginoo sa inyo? Now, it is not easy to keep our motivation and focus diya sa ministry. Kaya sulayon, kung sulayon may kita, kay ubon kita, kung kaya ba natong mulahukay. Apan diya sa Bible, ipakita sa Ginoo kanato ang pipila ka mga principles and practical ways to stay motivated to work and to minister. Itudloan kita diya sa Bible. Ano man? Tungod kay arrows of self-doubt and fears, posible nga mag-atake ka nato sa atong una-una, aron nga dili kita magpabilin nga madasikon sa pagbuhat sa buluhaton na gisamon sa Ginoo ngani kanato. O posible bation nato ang pagka-demotivated, pagkabalaka adto sa unahan, and sometimes kini na mga struggle o kini ang muhatag ka nato o motivation aron nga dili kita magpadayon sa buluhaton nga kitagana sa Ginoo sa atoa unsa man kadugay o kung kanus-aban siya matapos sa buluhaton kung aduna ba siya kahumanan. Now, ani nga ang pila ka mga biblical na pamaagi nga magpahinumdom ka nato aron magpabilin kita nga motivated o padayon na magtrabaho sa buluhaton nga gisamon sa Ginoo sa atoa sa tama nga pamaagi. Ang atong mensahe di ay nagtagna sa kahaponon, mag-aisgot kita rin bitawag, get motivated, stay motivated. Now una, remember who you are and the work you've been given. Kung maabot ka rin kanino ang kaluya, kung padayon sa pag-alagad sa Ginoo, kung padayon sa buluhaton nga gisamon sa Ginoo sa imuha, kung sa man ka nga klase nga alagad sa Ginoo, kung sa man nga assignment na gipatrabaho or task na gipatrabaho sa Ginoo sa imuha, ang Ginoo nagpahinumdom kanino nga hinumdumi kung kinsa ka o hinumdumi kung unsang trabaho ang gihatag sa Ginoo kanimo. Everybody has a purpose. Adunay mission and a specific work and assignment. Matag usa ka nato, kapastor ka ba, usa ka man nga unsa man ang imuhang task, unsa man ang imuhang calling, asa makagigamit sa Ginoo. Adunay purpose ang Ginoo ni ana. And we are first before we do. Inumduman nato na siya. And one reason for losing motivation could be that we
misplace our identity and start to see the work as our primary source of identity. Maluya ug maluya gid ka hangtod nga dili nimo makita ang imuhang o dili mo masabtan ang tawag sa Ginoo sa imuha o ang trabaho gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Labi na kung ang imuhang tan-awon kini ingon nga imuhang source of identity. Sabot pasabot, trabaho ko lang mo na para matawag ka na inaali ka. Pero kung buot ni mo hunahunahon, sa laing na bahay, pwede kinisa nga makadiscourage sa imuha. For example, idawat ni mo ang pastoral ministry para tawagon ka na pastor. So, posible maluya ka anak. Kaya naamagod sa atoa, na posible kay gusto lang nato og titulo, mo ang atong gidawat, pero dili gid na mao ang ato ang calling. Dili gid na mao ang ipatrabaho sa Ginoo sa imuha o wala gid ka gitawag sa Ginoo para diha. Hinungdan nga posible di gid ka kalahutay, posible nga maluya gid ka, posible nga madaog ka sa mga pagsulay nga mga atake kanimo along the way sa imong pamuhat sa trabaho nga ipatrabaho sa Ginoo according sa imuha. Arrogance and comparison also bring discouragement. Kini nga tuang pagka-arrogante o nga tuang kining natawag bitaw nga pagkumpara bitaw sa buluhaton adto sa uban. Hinungduman nato nga gitagaan ta og trabaho sa Ginoo nga kinahanglan nato kumanon o kinahanglan nato nga buhaton. Pasag din ang uban. Ha? Kung sila nag-isil man sila dira sa ministry, pasag dahil sila kay may kanya-kanya man ta o kanang panahon. May kanya-kanya ta panahon. Kung kanus apod ang imuhang panahon para musuwag ka diha sa buluhaton nagisamon sa Ginoo sa imuha. I remember 2014, ato ko sa primary 12 sa Castellanos, ang founder sa G12 sa Pilipinas, o ibu kalibutan siguro kaya si Pastor Lagat diha sa Buhangin Community Church. O gihatod ko niya dito sa isa sa mga pastor sa Dasbisi, na si Pastor Redentor Napuko. So, kinibaluan niya na ako sa kabaptis, o since kay si Pastor Redentor gikan sa o nga pastor sa Dasbisi is under sa iyaha. So giadto ko sa iyaha kay Pastor Redentor diha sa may kabantian. Then nakita na ko si Pastor Redentor, ang iyang ministry, pagsugod niya, pipila lang gid siya. Maihap lang sa kuya mo sa kamot o sa tiil. So tungod kay nag-start ko diri nagunahuna ko kuno saon dako nga kanang pareho pud sa uban. Inaning pangunahuna bitaw comparison. Kaya nakita na ko sa una ang G12, grabe ang ilahang pagpusuwag diya sa ministry. So sa diha nga niadto ko siya ay nasam sa mga una gidri atong mga kaya latin naka-join pa na sila sa G12 conference atong School of Leaders nila. Pero wala to mo sa libre ato na mga sistema. So nakita na ko na dili gid ay pwede nga parehas tanan. Although karon ang Kabantian Family Church na gipastoran ni Pastor Redentor Napuko, isa sa pinaka pas-pas na pagtubo sa iglesia lalong o under sa Dasbisi Association. Sa ako ang pagkahibalo kay nakabisita ko dito nakuha nila ang usa ka area diha sa Kabantian nga gipanag-iyanan sa mission o gi-award sila tungod kay nakita sa mission sa SBC nga sila ang pinaka pas-pas na nagtubo ng ministry sa Dasbisi. O ituturan nila karon og simbahan o pahumanay na siya. O kini nga simbahan, ikantidad siya o nasa mga sayop nasa more or less 30 billion. Pero 2014, mayhap lang na sila sa kamot o sa tiil ang ilang members nila. So nakita na ako na kung kini ang imuhang tan-awon, bakit murag maibog jud ka. Pero marang gingon, may panahon sa usag-usa ka nato. O na-instead na ikumpara nato ang ministry sa uban, focus na lang ta sa taas na gipatrabaho sa Ginoo sa tuwa. Kay ang panahon para nimo moabot ra na. Basta kay tinud-anay ka ug matinud-anon ka sa trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo sa imo, usa tawag sa Ginoo, din asa pagitawag sa Ginoo. God warns us in His word against this and urges us to take responsibility and do our best every day. Buhat lang ang imuhang pinaka mahimo nimo. Akutom sa imong makayanan, buhat lamang. Ingon pa ang Galatians
chapter 6, verse 4 and 5, make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. And don't compare yourself with others, because each of you must take responsibility for doing the creative best you can do with your life. Ikaduha, work with hope for a harvest. Kung magtanong ta, ang ato expectation, ingon nga magtatanong, mag-anay yun ta. Kung ina magtanong ka o palay, niya maguna-huna ka, matili, murag sa kabulan kita karon banlason gini sa baka, hindi ko ka-harvest na niya. Ayaw, maguna-huna anak. Ang ibog yung una-unaon na mapup yung bulan. Ila ka bulan una makaanay? 3 months? Kaya ang mais, 3 months man, kasanggi na ka. Kung pitsay ilong itanong, 45 days, ikan sa seedbed, o pag-transfer mo sa yuta, 45 days, makabaligyan na ka. So, kung magtanong ka, mag-una-una, ka nga doon na yung harvest na may tabo, ingon po diya sa ministry. Doon na yung harvest na may tabo, basta pugi o magpugas din ka, kay doon na, kay anihon. Sa trabaho nga gipatrabaho diya sa Ginoo. Na one reason to experience difficulties to stay motivated to work is when you don't see results. Mo ni isa sa makapaluyan nimo. Grabe nimo tingali ugmad sa ministry pero wala nimo makita nga nagmabungahon ang imong mga paghago. Labi na kung gina-after nimo, ginahuna-huna gyud nimo nga kini naa na gibisig ko pero usahay mahagit ka sa kalisod. Labi na kung dili nimo makita ang immediate result niya or kining ginatawag dito nga resulta base sa imuhang expectation. Makaluya din siya pagabot sa panahon nga di na niya o di mo maabot ka na. It is good to remember in this case that we very often don't have control over the results, but we have control over our efforts. Wala tayong control anak. Kung magtanong ka o palay o humay, di mo kontrolado kung sa'yo may tabuan sa unahan. Ang kontrolan nimo imong bantayan. Pero kung abot ang paghulaw, pakupas yung tubig na mamatay na, di mo kontrolado. Pag sa pahapot na tubig na ibubo nimo sa balaw, kalayan. O kung abot ang bagyo, o kana sila tanan islumsan sa tubig, o pang tumbahon siya sa hangin, di mo kontrolado. Pero, doon na tayo control over sa imuhang efforts nimo. Basta gibuhat nimo imong part, basta gibuhat lang nimo ang trabaho, hindi pa trabaho sa Ginoo sa imuha. In 1 Corinthians 9:10, ingon diya, surely He says this for us. Dili ba? Yes, this was written for us because whoever flows and treasures should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Walay magpugas, walay magdaro, kung dili ka, kung walay harvest ng may tubo. So naglaom yung ka, doon ay harvest ng may tubo. Second to the last, exhortation o bang tayo, di ba? Ikatulo, paspasan na nato, work voluntarily, not out of obligation. Ano man, adunay kalainan kung volunteer ka or obligasyon nimo. Kay kung volunteer ka, I think buhaton nimo na kinasing-kasing ang mao nga trabaho kay volunteer ka man. Pero kung out of obligation, usahay, mabuhat nato kay tungod kay obligado ta nga ubuhat. Mana, di ko balikayan, nga bisag magyaw-yaw ta, buhaton niya po kay obligasyon gud. Bila kung mamastor ka dito sa bukid, Pastor Eninong Galiarde, ya taga Davao ka, biyahe ka pa doon dito kadugayan siguro, orang magpagulpul siguro, kapag tanayo ko ba dito, tampo yung biyahe ko niya. Posible inaalay mong batingon, kung ang imong pagpunahuna sa ministry nga gisamon sa Ginoo sa imuha is obligasyon nimo nga musaka dito patay ka, magpagulbol jud ka. Okay ra nagpilmiro pa, ilang ka mga Domingo saka, pero tinuod mag-ihap na tag-tinuig gani. O na naging pagulbol yun. O mabog yung adlaw, nga basig mo na, Pastor Ismail, mo ariyan, siguro mo sibog na siguro ko, o hindi naman makaya. Pero kung voluntary ka, nga nagdawat sa mga buluhaton, posible mahatag nimo imong bras. Kaya mga volunteer bitaw, anang mga baha-baha, anang mga tao nga nag-volunteer, wala sila katungod, magyaw-yaw, kung malumos ko na sila dra, kay, ano man, unang-una, voluntaryo na sila, nga mo rescue, butapang ang mga nabahaan. Kaya kung mag-listen sila, hindi sila pwede yung mga, usahan niyo, kalisod ba, lango yun, ang tubig nga, puti mga luma. Unang-una, voluntaryo pala. Pero kung obligasyon niya, magyaw-yaw, ginasyan, may nasa sa barangay na, wala mo ipampo,
Madali, pangbo, dali, kapoy lang, oy. Tungod kay volunteer sila, wala sila katungod na magpagulgol. The same po kita na mga Kristohanon, kita na mga alagad sa Ginoo, kung atong gidawat ang buluhaton, ingon nga voluntaryo kita na mamuhat sa ministry, posible yun na makita nato o mahatag nato atong best sa maong nga buluhaton. In Colossians chapter 3, verse 23 to 24, nag-ingon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So it is the Lord's Christ you are serving. Kung voluntary ka na magtrabaho, then, ingon sa Bible, buhata ang trabaho nga kinasingkasing kayo. Dili para sa usa ka, dili alang sa kinasingkasing para sa Ginoo, dili alang sa tao. Ingon ang 1 Corinthians 9:17 sa atong gibasa ganina, I preach voluntarily, I have a reward. Si Paul nag-ingon ani, if not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. So posible dili siya magpatinumanon sa buluhaton lagi pahimo sa Ginoo siya kung dili siya nag-voluntaryo sa mao nga trabaho. O kung ang iyang giisip is mao lamang ang obligasyon. Kay posible yun na umiyak yun siya. And katapusan, stay motivated to work by having clear and specific goals. Para makapadayon ka sa ministry, nagisaman sa Ginoo sa imo, dapat na kay specific goal. Dili kay tira pasagad ka, lakaw pasagad, buhat pasagad. Yung wala di kay panglantaw nga sa unahan ngayon ani may tabo. Wala ba ta? Kinahanglan ako na tay damgo. Magdamgo ta pila ka tuig kita karon what happened sa ministry nga gisamo sa Ginoo sa tuwa, what happened sa association nga gisamo sa Ginoo sa tuwa. Unsa pila ka tuig kita karon 5 years from now, 10 years from now. Dili ta mag pataka og kana bitaw pamuhat na walay specific na direksyon. Ingon si Paul, ingon niya diri sa 1 Corinthians 9:26, therefore I do not run like someone running aimlessly. Ano itong dagan lang na walay finish line, walay goal. Kapoy ba kayo? Tapos nagpugdong ka tiro, pero di kapoy. Pero dagan-dagan lang ka, kapoy di kayo, moro ka gadula. Wala si Paul, ingon sa wala ko nagdagan. Sama sa katao na walay tumong. Pag ingon po niya, I do not fight like boxer beating the air. Kapoy kayo ka nang mag-shadow fight, ito kapoy ba na. Pero kung naan ay gibutang dyan pansimbag, kay mapundo man yung puso. Pag maikog, stop up. Pero kung magsumpag-sumpag ka sa akin, puti ka kuya, ang ginagawa na shadow fight. So diyan sa pag-alagad sa Ginoo, pagpamunga sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan aduna kitay specific na goal nato. Kay nung padra working without a specific goal is demotivating. Makaluya siya, basta wala kay goal. Nang bitaw dili mo makita kung sa'yo may tabo in the future, kung sa'yo may tabo, pila ka tuig ikan karon maluya ka. Kay mo wala ka lagi ka tumingon, Baxter, nagsumbag sa akin, nagdagan, walay ko itong oranginanan, naging pinagugin. Makaluya, makademotivated siya kung wala gayon kay katuyuan, wala kay specific goal sa imuhang sa ministry, samon sa Ginoo. Let us pray. Amahan namang malangit no, dalay kita kayo, ditak na sa kapunon, sa namang get sa inyong isay. Alam ka na, kung nag-isgot may tungod sa kiling ginatawag, get motivated, stay motivated, Ginoo. Masahay Ginoo, mapuntit ka naman ang kaluya. Pero salamat sa inyong paginundong nga ni kanamo Ginoo. Kung saon karon kami Ginoo makalabutay sa tawag nimo kanamo sa buluhaton. Wa ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ayong hapon sa tanan.